ginawa mo? Sinira mo pangalan ng Marcos. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Niliyano mo ang pamilya, pangalan ng Marcos. Sinira mo. Alam mo, yan drama mo, no, kunwari, ikaw ay against sa korupsyon. Pero, sino ang tatay niyan? Sino ang pinakatatay niyan? Ikaw rin! Dahil responsibilidad mo ang nasa baba. Following the chain of command. Yung command responsibility ng mga secretaries mo at undersecretaries mo. Kung ano ang pagkakamali, liable ka! Kung ginawa mo, sinira mo pangalan ng Marcos. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Niliyano mo ang pamilya, pangalan ng Marcos. Sinira mo. Alam mo, yan drama mo, no, kunwari, ikaw ay against sa korupsyon. Pero, sino ang tatay niyan? Sino ang pinakatatay niyan? Ikaw rin! Dahil responsibilidad mo ang nasa baba. Following the chain of command. Yung command responsibility ng mga secretaries mo at undersecretaries mo. Kung ano ang pagkakamali, liable ka! Bawang naging sikat. Kahapon lang, kahit doon sa Senate inquiry, binanggit ni Secretary Vince na ang bawang may isa. Sa akin nga, ang sabi ko, ang bawang is the flood control of the North. Equivalent niya ang Bulacan. Kaya, hinihiling ko, kung talagang sincere ka, magbitiw ka sa bilang presidente. Pinagbitiw mo si Tambaloslos, ano lang yan? Optics, drama. Alam natin yan, ang kalakaran. Alam nyo, ang korupsyon, hindi lang sa DPWH. Lahat ng sangay, hanggang sa baba, sa barangay, hanggang sa pataas. Bakit naging karumal-dumal ang korupsyon? Dahil nakikita nila ang nasa taas. Grabe ang pangurakot. Hindi sila maglalakas loob na magnakaw. Kung hindi nila nakikita yung nasa pinakaibaba, hindi sila maglalakas loob na magnakaw rin. Dahil nakikita nila yung mga nasa taas nila na magnanakaw. Ang korupsyon marami. Hindi lang sa DPWH, sa lahat ng sangay. Bigyan ko kayo ng example. Isang uri ng korupsyon, ang pagpasok lang ng maaga at pag-alis ng maaga sa walang oras, tinakdang oras. Ano yan? Magnanakaw ka ng oras. Binabayaran ka ng gobyerno ng mga tao. Yan ang pinaka pero yung garapalan ng pagnanakaw, ay wag naman. Maawa kayo sa mga Pilipino. Maawa kayo. Ako, may mga anak ako. Maawa kayo sa mga anak ko. Sa mga apo ko, maawa kayo sa bawang at sa buong Pilipinas. Sobra na ang pagnanakaw. Dapat supilin. Sino ang dapat supilin? Ikaw bilang presidente. Huwag kang mag-resign ka na. Nakakahira ka. Magandang hapon. Sana po magising kayo. Kayo, nakapwa ko uniform force noon. It is your constitutional duty
meron tayong sinasabing you follow the chain of command. Yes, you follow that. You observe the chain of command. Pero kung ang nakikita nyo, yung mas mataas sa inyo ay corrupt, magnanakaw, you don't have a moral ascendancy. You don't have a constitutional obligation to obey them. Only legal orders. Maaring nyo pa ngang idemanda yung mga superior ninyo na nagbibigay ng order na illegal. Remember that, my fellow uniform personnel. Although I'm a retired, inaali ko ang buhay ko para sa kinabukasan ng Pilipino, ng mga anak ko, anak natin, mga apo. Maawa kayo sa Pilipinas. Maraming salamat. Magandang hapon. Nakahalap ang damdamin ni retired General Daus. Correct na ba, sir? Daus. Okay. Former Undersecretary Ben Ranque. Sika Eric po ito. Balik kayo sa September 21, ha? Umaga tayo. Occupy EDSA! September 21, 8 a.m. Ayan. Katatapos lang po ng media briefing ni former Governor Chavit Singson doon sa Club Filipino, at walang ibang tinukoy ang gobernador ng Ilocos na ang pinakapunong salaring kriminal na nagpalaganap at nakinabang sa pandarambong sa flood control projects at marami pang anomalya. Nako, ang mga diskaya, kontraktor din pala ni Marcos ayon kay Gobernador Chavit Singson. At pakinggan natin ang ulat mula kay former Undersecretary Ben Ranque, ang ating butihing tatay Ben na nakinig at nanood doon sa ginawang media briefing ni Manong Chavit Gob Singson. Binulgar na sa araw na ito ang father of all magnanakaw sa pira ng kaban ng bayan. Nandun pala sa Ilocos Norte ang grabe na nakaw na diskaya din ang kontraktor na nagbigay sa kanila ng limpak-limpak sa pera. At yan po ay nabanggit ng ating butihing former Governor Chavit Singson. Marcos po. Meron pa ba tayong hanapin pa ba natin kung sino ang utak, mastermind ng mga pagnanakaw sa pira ng taong bayan na imbes sa flood control, doon sa fund control. Di ba? Instead na sa flood control, napunta sa funds control. Ngayon, sinasabi niya, imbestigahan niyo sila. Aba, isa lang ang kanyang kamay na ginamit, pero ang tatlong kamay nasa kanya. Now, we will challenge kahit na siya ang nagturo doon sa mga komisyoner na mag-imbestiga, independent commissioner na mag-investigate daw sa mga flood control. Isipin mo, siya ang nag-appoint. Siya nag-appoint, ha? Kung siya ang nag-appoint, siyempre, may loyalty lang sa kanya. Pero, we still have the benefit of the doubt doon. Especially doon kay Dave Singson, because she was a former DPWH secretary. At kay Mayor Magalong, former General Magalong, siya ang malakas na nagsalita ng anti-corrupt daw siya.